salitang sanctification. Yung doctrine ng sanctification, hindi po siya madalas daanan. Pero bilang isang Kristiyano, ito po yung kailangan natin, especially sa panahon ni ngayon. No, bilang mga lumalagong Kristiyano, kailangan po natin ng sanctification. At ang ibig sabihin nga po ng salitang sanctification ay gawain ng pagpapakabanal. No? Gawain ng pagpapakabanal. Na nung tayo tinawag ng Diyos sa kaligtasan, tinawag niya rin tayo sa buhay na banal. Amen po ba? At masasummarize po yung sanctification sa mga salitang to. Punta ulit tayo sa Philippians. Chapter 2, verse 12. Yan. Punta tayo sa medyo baba. Pag sumikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan. Pastor, tinatrabaho na pala ang kaligtasan. Pinagsusumikapan na po pala ang kaligtasan. Sa English po, mas maganda ang pagsasabi. Work out your salvation. Pastor, wino-workout na po pala yung salvation. No? Work out your salvation with fear and trembling. Trabahuhin mo yung salvation mo ng may lubos na pagkatakot at paggalang sa Diyos. Ang nagsulat po nito si Pablo. At pag sinabi natin na yung salvation ay kailangang trabahuhin, kailangang i-earn, kailangang trabahuhin, tapos yun yung magiging sweldo mo, kinokontradict na po natin yung gospel ni Jesus. Si Pablo po nagsasalita nito. Ang ibig sabihin po ng mga salitang work out your salvation, mag-sanctify ka. Yun yung ibig sabihin po niyan. Magpa-sanctify ka. No? Ituring mo na yung salvation na meron ka ay napakahalaga. Lumakad ka ng may lubos na takot at paggalang sa Diyos. Ano pa yung yung karugtong? Tignan natin sa mas baba pa niyan. Tignan natin kung ano ba yung sanctification. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Kasi yung mga tao dati mahilig magbulong-bulungan, magtalo-talo. Ngayon, wag nyo nang gawin yung bagay na yon. Upang kayo maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Yung pala ibig sabihin ng i-sanctify mo yung sarili mo, maging liwanag ka. Amen? Na kung sila nagsisiraan na sa trabaho, sa eskwela, parang nauupi ka, okay lang, magtsikahan na kayo dyan, magsiraan na kayo, wala akong pakialam, I sanctify myself for Christ. Sabi nga rito, upang maingatan ang inyong mga sarili bilang mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Sa gitna nila'y maging isang liwanag kayo tulad ng ilaw ng sanglibutan. Kung yung mga klase mo nagkokopyahan na, sige, magkopyahan na kayo. Hindi ako mangopya, hindi rin ako magpapakopya. Para kang nagiging bored person, nagiinuman kayo, hindi ako magiinom. As if nagiging open na sila sa'yo. No, nagiging out of place ka na. Yung pong ibig sabihin na maging sanctify. No, na ibinukod ka ng Panginoon para sa kanyang sarili upang panatilihin ka na walang dungis at magsilbing ilaw sa mga taong hindi pa naliliwanagan. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng sanctification. Sa ating pagpapatuloy, tignan po natin kung ano nga ba yung goal ng sanctification. Again, samahan niyo ako guys at nawa tulungan tayo ng Panginoon kasi medyo may mga terms tayong gagamitin. Pero napakahalaga po nito. Punta tayo sa slide natin. Napakahalaga po nito, sanctification. Yan. The goal of sanctification, phases of sanctification, and areas of sanctification. Medyo marami tayong pag-uusapan, no? Pero tulungan tayo ng Panginoon. Kaya, I encourage bawat isa na magkaroon ng notebook. Meron ba kayong notebook? O kaya mag-print na lang tayo ng printouts, siguro. Sa mga mamaya na lang or kung ano man, no? Para hindi nyo na kailangang kopyahin lahat or picturean gamit ang phone. Kasi I believe yung phone mismo, distraction din siya eh. Di ba, may naririnig ako nagtutunog. Kung ako yung may-ari ng phone, mapapatingin ako dun sa notification na yun. Kung GCash man yan, nag-upgrade man yung GCash or kung ano man, may nag-chat man. Di ba? Distraction po yan. Kaya, mas okay po may notebook tayo. Okay lang ba? Sa susunod, especially mga kabataan, no? Magkaroon po tayo ng notebook. Okay.
Sige, punta po tayo sa una natin pag-uusapan. Ano nga ba yung goal ng sanctification? Buong buwan na si Pastor nag-uusap tungkol sa sanctification. Ano nga ba yung goal ng sanctification na yan? Again, Tagalog niyan, pagpapaging banal. Gawain ng pagpapaging banal. No? Ano nga ba ang goal niyan? Sige, tignan natin. Ayan, the goal of sanctification, but we all with unveiled face, beholding as a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. We are being transformed into the image, to the same image. Sino yung same image na yun? Glory of the Lord. Glory by glory. Ibig sabihin na ito guys, ng glory by glory, every trials na nalalampasan mo. Amen? Yung po ibig sabihin ng glory by glory. Iba pa yung day by day. Sa 2 Corinthians 4 verse 16, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Yan na yun. Yung tao na binago ng Panginoon sa loob, it is being renewed every day into the conformity of the likeness of Christ. Being renewed every day para maging kamukha pa si Jesus. Amen? Tignan natin sa Tagalog, 2 Corinthians 3:18. Three ata or 2. Parang 3 yun eh. Ayun, hala, 3. 3:18. Yan. Okay. At ngayon, naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Again, ano nga po ang goal ng sanctification? Tingnan natin yung next slide. The goal of sanctification is Christ-likeness. Sabihin nga natin, of sanctification is Christ-likeness. Kaya pala may sanctification, kaya pala may gawain ng pagpapaging banal upang sa bawat araw, sa bawat panahon tayo maging kamukha ni Jesus. 3 months kaming magkasama ng misis. Magkamukha na ba kami? Parang mahirap kami maging magkamukha eh. Hindi kami magkakulay. Pero siguro naman sa salita, sa kilos, unti-unti. Ako naman masabi ko, nagiging kamukha ko na siya sa mga hobbies. Hindi naman hobbies. Sa mga pet peeves ba? Hindi naman. Sa mga behavior, no? Sa pagkilos sa bahay, nagiging kamukha ko na siya paunti-unti. Hindi ko alam kung gusto niya maging kamukha. Pero yun eh. Magtatagpo kami sa gitna. Magiging kamukha ko siya, magiging kamukha niya ako. Kasi lagi kami magkasama. Magkakaroon na kami ng way kung paano magsalita na parang parehas. Kahit kabaliktaran namin yung isa't isa. Ganon din po. Habang nag-i-spend tayo ng panahon kay Jesus, mas nagiging kamukha natin siya. Mas napapabilis yung panahon na magiging kamukha natin siya. Amen? Mas napapabilis po yung panahon na nagiging kamukha natin siya. So ito yung tanong sa umaga pong ito. Sa next slide. Gaano mo nagiging kamukha si Jesus mula nung ikaw ay nakakilala? Gaano mo na siya naging kamukha si Jesus? Kamusta yung pag-iisip mo? Ano na ba yung mindset mo ngayon? Puro reklamo ka pa rin ba? No? Puro galit, hindi pagpapatawad? O nagiging thankful ka na? Nagiging forgiving ka na? Or naiisip mo na yung sa ikabubuti ng kapwa mo? Paano ka na ngayon kumilos? Kumikilos ka ba para sa sarili mong kapakanan o para sa kapakanan na ng iba? No? Paano ka maglingkod? Mataas ka ba? May pride ka ba? O with humility? Nagiging kamukha ba tayo ni Jesus? Kaya sabi rito, sa Philippians chapter 2, verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. No, maging kagaya tayo ni Jesus. 2 verse 5. Ayan, i-look up nyo na lang sa inyong mga Bible. No? Magkaroon tayo ng, kung paano si Jesus dapat maging ganun tayo, yun po yung goal ng Christianity.
ng isang Christian life. Hindi po goal ng isang Christian life na dapat meron kang gantong kagandang sasakyan, gantong kabonggang karir, sa isang church, gantong karaming member. Hindi po yun ang basihan. Gantong karaming budget. Kasi sa mga church ngayon, para maging successful, kailangan daw ng ABC. Ano yung ABC? Attendance, building, and cash. Pag malaki ang mga yan, pag malaki yung attendance, successful. Pagka malaki yung church building, successful. Pagka malaki yung cash na hawak ng mga treasurer, successful. Pero hindi. Ang pinaka-goal po ng Christian life is naging kamukha ka ba ni Jesus araw-araw? At ito po ang nakakalungkot. Tuwing tayo po ay nagkakasala, nagbabackslide, umaatras po tayo. Sa halip yung goal natin, Christ-likeness, umaatras po tayo. Kala po ba natin pag tumigil tayo sa pag-attend sa church, tumigil tayo sa pagsunod sa Diyos, nag-i-stop? Hindi po, kaya nga backslide. Ang pagsunod sa Diyos parang pag-akit sa bundok. Pag huminto ka, aatras ka pabalik. Pag walang force na ginagamit sa pagbabike, aatras ka talaga. Ito po ang aking katanungan, mga mahal ko kapatid. Gaano mo na nagiging kamukha si Jesus mula nung ikaw ay nakakilala? Hindi ko po gustong tukuyin kung ilang taon na kayo sa church. Ang gusto kong alamin, gaano mo na katagal ka-fellowship si Jesus. At sa mga panahon na yon, nagiging kamukha mo ba talaga siya? Anong sabi ng iyong pamilya? Anong sabi ng iyong asawa? Anong sabi ng iyong mga katrabaho? Na-assess na po ba natin? In 1 to 10, paano ka na binago ni Jesus? Naging kamukha ka ba ni Jesus? Iyon po ang goal ng Christianity. Punta po tayo sa next slide. Meron pong tenses of sanctification. Pag sinabing tenses, ito po ay English term, no? Na yung past tense, present tense, future tense, mga ginagamit po yan sa words, no? Para masabi na kung nakaraan na, nangyayari pa lang, mangyayari pa. No? Noong nakaraan, ano ba yung kasalukuyan? Ano? Ayun. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Yan po yun. So, past, present, and future. So, sanctification, may 3 bagay na nangyayari sa isang Kristiyano. 3 bagay po ito. Una yung nangyari na. Ito po yung panahon na nung nanampalataya ka kay Jesus, ito na yung nangyari. Or even, dahil sa foreknowledge ni Jesus, ibig sabihin ng foreknowledge, dahil alam na niya yung mangyayari, dun pa lang sinanctify ka na niya. Amen? Foreknowledge of Jesus Christ. Buksan niya natin, Philippians chapter 2, verse 11 or 10. 10. Philippians chapter 2, verse 10. Ephesians. Yan. 2 verse 10. Okay. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakipag-isa natin kay Jesus Christ ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inhanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kailan daw niya hinanda? Nung una pa man. So past tense to. Dahil sa foreknowledge ni Jesus, na alam niya na itong taong to, ibibigay niya yung pananampalataya niya kay Jesus, magtitiwala, susunod kay Jesus, no? Na-sanctify ka niya bago pa likhain ang salibutan, noong una pa man. Sinanctify ka na niya para sa kanyang sarili. Yan yung past tense ng sanctification. Isa pang past tense ng sanctification, may kita natin sa John chapter 5, verse 24. Kung saan, mula sa kadiliman, nilipat na tayo sa liwanag. Pag sinabing nilipat, di ba? Past tense, nilipat. Okay na-look up na natin. Ayan. Punta tayo sa babang part. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya. Nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Past tense. Ito po, ano pong kailangan mangyari para mangyari yung nakatawid na? Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan po, no? Ang nakikinig kay Jesus at sumasampalataya sa pinapakilala ni Jesus, no? Ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya. Yung po ibig sabihin, save muna tayo sa slide, yung po ibig sabihin ng past tense ng sanctification. At
Lahat po ng mga nanampalataya kay Jesus, pumasok na dyan. Ano yung present tense naman? Ito naman yung nangyayari ngayon. From sanctified, now we are being sanctified. This is present tense. Ano ibig sabihin nito? Day by day and glory by glory, we are growing in conformity with Jesus Christ. Araw-araw. Araw-araw, kasiyahan. Parang gano'n. Kaya, binabago mo ako araw-araw. Yun talaga yun eh. Dapat araw-araw nag-grow ka na magiging kamukha mo si Jesus bawat araw. Is this something po ba na na-experience natin sa mga bagong Kristiyano? Ito ba yung something na na-experience sa buhay nyo na bawat umaga, iba? Bawat umaga, mas masaya? Na-experience ba natin? Is this a reality in our lives? Or nakasulat lang siya sa Bible? It should be a reality in our lives. Sapagkat kung tayo matagal na Kristiyano, pero ramdam natin habang tumatagal, mas tumatamlay pa. Ano yung paatras? May kalendaryo po bang paatras? Ang lahat ng kalendaryo, pataas ang number. Dapat po habang mas tumatagal tayo, lalo po tayong nai-love kay Jesus. Because if He is a person, sadya naman po siyang kamahal-mahal, tapat, mabuti, mapagpatawad, mapagbigay, lahat-lahat na po talaga. Lahat ng green flags, kumbaga, nasa Kanya na. Bakit pinagpapalit natin si Jesus sa mundo? So yun po ang hamon, mga mahal ko kapatid, no? Dapat day by day, glory by glory, we grow into conformity of Christ. Nagiging kamukha natin siya. Nagiging kamukha natin siya. Future naman, we will be sanctified. Una, no? We are sanctified, we are being sanctified, and we will be sanctified. Ibig sabihin nito, tayo'y itatalaga. Tayo itatalaga, no? For glory. Ibig sabihin na itong future is glorification. Okay. Buksan natin. Sige, Jude 24. Natin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, makapag-iingat. So, throughout our journey, iniingatan tayo ni Jesus para sa maluwalhating araw na yon. Sa Ephesians, tayo ay mga bride. At si Jesus, iniingatan niya yung bride para ma-present siya sa Ama. Si Jesus, iniingatan niya yung church upang ma-present sa Ama para yung susuotin ng bride walang butlig, walang dumi. Yun po yung ginagawa ni Jesus na future sanctification. Because sa pagdating ng araw, tayo po ikakasal kay Jesus. I hope nagiging malinaw. So, 3 tenses po ng sanctification, past, future, and past, present, and future. So, nasan tayo ngayon? Nasa present tayo, of course. Basta nakaabot tayo dun sa past, nasa present tayo. Tingnan natin next slide. Ito, ginawa ko lang ito kagabi, naisip ko lang para mas maunawaan natin. So, lahat ng mga unbeliever, which is kasama tayo dun nung una, mga hindi mananampalataya, hindi nakakilala sa Diyos, nandito tayo, labas tayo sa providence ng Diyos. Labas tayo sa Kanyang mga pangako ng kaligtasan kasi hindi pa tayo pupasok sa Kanya. Sabi sa John chapter 15 verse 9, John 10 verse 9 na, I am the door. Kung sino man pupasok sa akin, ay lalabas at makakatagpo ng pastulan. No? Ito yung life with Jesus. No? Pag nag-umpisa tayong sumampalataya kay Jesus, nasa tinatawag na tayong positional sanctification. Ano yung positional sanctification natin? Justification. Ito yung past. Ginawa ka ng matuwid. Mula sa kadiliman, dinala ka na sa liwanag. Amen po ba? Malinaw? Progressive naman, nandito tayo ngayon. Ginawa ka ng matuwid, pero bawat araw, ikaw pa rin ay pinagpapaging banal. No, spiritually, ginawa ka ng matuwid. Judiciary or sa hukuman ng Diyos, ginawa ka ng matuwid. Pero yung buhay mo sa lupa, pinapaging matuwid pa rin ng Diyos bawat araw. Kaya nandiyan po ang salita ng Diyos. No? May kita natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 16, na ang salita ng Diyos magagamit sa pagtutuwid, sa maling turo, no? Sa pagtuturo ng pagre-rebuke at magagamit din sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nandiyan po ang Word of God. Kasi day by day, glory by glory, we are being made holy. In the present and ultimate sanctification is yung glorification na. Okay. Balik tayo rin sa unbeliever. Pastor, bakit po kaya pag may mga sinisharean kami ng Word of God, parang hindi naman sila nakikinig, parang wala lang sa kanila.
Dalawang bagay. Una, dahil baka hindi pa nila panahon para makakilala sa Diyos. May kanya-kanyang panahon po talaga para makakilala sa Diyos. No, pagka tayo nananalangin, mas mabilis silang nahihinog. Or may mga tao talaga na yung decision na nila na hindi manampalataya, parang silang nabulagan. May verse ba yan? Tignan natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3. 4 verse 3. Ayan, no? Kung may talokbong pa ang magandang balita na pinapahayag namin, ito'y may talokbong lamang sa mga napapahamak. No? Kung ang pa rin, hindi pa rin nagiging malinaw sa kanila yung Word of God, tapos parang nagiging pangkukutya sa kanila yung Word of God, nagiging kamangmangan para sa kanila na namatay si Jesus, as if may nakatakip sa kanilang maitim na belo. Lahat naman tayo ganyan. Ano po yung pinakamatinding belo na nasa mga Pilipino ngayon? Relihiyon. Napakatinding belo po niyan. Yung relihiyon po, yung belo ng relihiyon na ganto kami pinalaki ng magulang namin, ito yung nakasanayan namin, ito yung gagawin namin hanggang mamatay kami. Pero di nila alam kung bakit yung ba yung ginagawa nila. Ginagawa lang nila kasi yun yung nakasanayan nila. Pero hindi na tinitignan yung Word of God. So, wag po tayo malungkot pag tayo may mga sinesharean na parang hindi pa rin sila nagre-respond. Hindi po natin trabaho na iligtas sila. Trabaho natin mag-share, trabaho ng Diyos magligtas. So si Lord din yung magtatanggal nung puting, yung itim na belo na yon para sila maliwanagan din ng salita ng Diyos. Amen? So ang goal, para sa bawat tao, sa pamilya natin hindi pa nakakilala, dalhin sila kay Jesus para pumasok sila sa justification, sanctification, and finally, glorification. So para sa bawat tao na tunay na nanampalataya sa Panginoon, dito ka na, na-justify ka na. Sa hukuman ng Diyos, wala ka ng sala. Ulitin ko, sa hukuman ng Diyos, wala ka ng sala. Kagaya ka ng namatay sa kanan ni Jesus, magnanakaw na pinako sa kanan ni Jesus na nung namatay, sabi, Panginoon, alalahanin mo po ako pag nagahari ka na. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Justified. Hindi naman siya naglingkod, hindi naman siya nag-tithes, hindi siya umattend sa church, pero justified. Dahil nanampalataya siya kay Jesus. Yan po ang malinaw. Ngayon, nandito tayo dahil buhay tayo, hindi tayo kagaya ng magnanakaw, hindi tayo kagaya ng mga nanampalataya, biglang namatay. Nandito tayo ngayon sa sanctification. Ito yung present sanctification. Na kailangan bawat Kristiyano, kung nais makarating sa glorification, kailangan nagpapasanctify ka sa Lord. And again, ang agent ng sanctification ay Holy Spirit and Word of God. The agent of sanctification is the Holy Spirit. The solvent of the sanctification is the Word of God. Pag sinabing universal solvent, ito yung naglilinis, no, kagaya ng tubig. Nag-neutralize. Pag sinabi namang agent, ito yung nagpapaumpisa. Amen? Siya yung nagpapaumpisa ng sanctification. That is the Word of God. Pero nagpapatuloy ng paglilinis sa bawat araw, yun po ang Word of God. So yun po yung dalawang bagay na kailangan binababad natin ng ating sarili para makarating po tayo sa glorification. Tignan pa natin yung isa pang malinaw na halimbawa nito. So, ayan, 3 tenses ng sanctification. Ito yung nagiging mindset ko. Ginawa na ako matuwid, pero bakit nagkakasala pa rin ako? Ano ba yung totoo? Ginawa na ako matuwid o kailangan ko pa rin magpakatuwid? Pinawalang sala na ako o kailangan ko pa rin hindi magkasala? Napapansin niyo yung naiintindihan niyo yung dilemma ko? Ito kasi, kung ginawa na ako matuwid, dapat di na ako nagkakasala eh. Ginawa na ako matuwid. Okay. Anong kailangan kong gawin? Hindi ako magkasala para maging matuwid? Or matuwid na ako, kaya hindi na ako magkakasala? Pero ang reality ng pagiging isang Christian, magkakasala at magkakasala ka pa rin eh. So paano mo siya i-reconcile? Paano ka mamuhay ng may katuwiran, kagaya ng pagkatawag sa'yo? Dalawang bagay. Ang kailangan nating i-mindset, yung positional sanctification. Ibig sabihin nito, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya. I-mindset mo yan lagi. I-mindset mo yan lagi na, yan truth na yan na ako'y namatay na at nalibing na kasama niya.
Yan yung katotohanan eh, by sa Word of God, Romans 6 verse 4. Yan yung katotohanan. Tayo namatay na at nalibing na kasama niya. Pwede ba nasabihin, ako'y namatay na at nalibing na kasama niya? Ako'y namatay na at nalibing na kasama niya. Tama yan, kapatid. Saan ka namatay? Saan ka nalibing? Namatay ka na sa kasalanan. Nalibing ka saan? Sa kagaya ng pagkalibing, kamatayan ng Panginoong Hesus. Yan yung lagi mo i-mindset. Hindi na ako to. Parang ganon. Ako'y namatay na. Ako'y nalibing na, nakasama niya, hindi na ako to. Ito po yung mindset ni Pablo. Sa Galatia 2 verse 20. Tingnan natin. Kaya, hindi na ako nabubuhay ngayon. Patay na pala si Pablo. Hindi na siya yung nabubuhay ngayon. Mindset niya yan. Kaya siya nakakasunod sa Diyos. Yan, truth na yan. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo nabuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin, nagandong na kanyang sarili sa akin. So, mindset niya, namatay na ako. Balik tayo doon sa slide. Ito yung pangalawa. Ako'y patay na sa kasalanan, nalibing na kasama niya. Tayo namatay na. Ikalawa natin kailangan gawin, ituring ang inyong sarili bilang patay na. Ikaw ay namatay na, kaya ituring mo yung sarili mo na namatay na. Anong ibig sabihin na ituring mo yung sarili mo bilang namatay na? Kaya dapat din ninyo ituring yung sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, wala na akong record of wrongs. Ibig sabihin, kung ginagawa ko dati yung kasalanan na hindi ko na yung kailangang gawin, patay na ako sa kasalanan na yan. Isipin nyo, kunyari, ano bang kasalanan nyo nagawa? For example, pag-iinom, pag-sigarilyo, maybe, panood ng pornography, maybe. Ang i-mindset nyo, ituring yung sariling patay na sa kasalanan na yan. Wala na akong kinalaman dyan. Hindi na ako makakarelate dyan. Sa mga chismis, sa mga chika, sa mga kasinungalingan, wala na akong kinalaman dyan. Sa mga sugal, especially ngayon, mga online kasi napakarami, wala na akong kinalaman dyan, patay na yung sarili ko dyan. Wala na akong responsibilidad na makiayon pa sa gawain na yan kasi patay na ako eh. Yun po ang kailangan natin gawin. Tayo namatay na at kailangan natin ituring ating sarili bilang patay na sa kasalanan. Malinaw ba? Amen? So, yan yung present sanctification na kailangan natin laging gawin, no? Ultimate naman, same chapter, tiyak na tayo ay makakasama niya sa muli niyang pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ito na yung glorification. Luluwalhatiin tayo ng Diyos kung paanong kasama, kung paanong nilawalhati si Jesus. Makaka-receive tayo ng mga bagong katawan, resurrected body, kung saan, itong katawan kasi natin, di pwede sa langit to. Isipin nyo, nasa langit na kayo pero may panghi pa rin, may anghit pa rin, may libag pa rin, di ba? Forever na yan. Gusto nyo, dala natin, tatanda, may kulite, may pimple, or kung ano man. Ang kailangan, bigyan ng bagong katawan. No? Yun kasi yung panlangit. Amen? So, yun yung mangyayari sa ultimate sanctification or yung glorification. Malinaw po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So, hamon po sa atin, mga mahal ko kapatid, na kung nais po natin maluwalhati ng Diyos, ano ulit yung sabi sa Philippians chapter 2, verse 13 to 14, work out your salvation with trembling, as if it will slip away into your hand. Hawakan mo maigi yung salvation mo. I-work out mo yung salvation mo na may pagkatakot sa Diyos. Because if hindi mo yung gagawin, parang pinatunayan mo lang na hindi ka tunay na nanampalataya sa Panginoon. I-treasure natin ang salita ang kaligtasan na nakagaya ng isang napakahalagang kayamanan. Sino na-try na ba natin makapag-withdraw ng pera sa bangko? Kunyari, malaki-laking pera yung na-withdraw natin. Ingat na ingat ka talaga eh. Nagiging, matanglawin. Guro ko talaga, oh. Lahat ng mga singit-singit mo, nagkakaroon ka ng social distancing kahit walang social distancing. Ingat na ingat kayo sa dala mong pera eh. Di ba? Baka matapik ako. Baka
madugudugugang ako. Lalo ngayon, marami mag-withdraw, mga malulutong na 50, 100. Ingat tayo mga kapatid. Ingatan po natin yung salvation na meron tayo. Hindi dahil sa kailangan natin pagtrabahuan yung salvation, tinrabaho na po ni Jesus, pero bilang mga tao na pinapagpaging banal ng Diyos, may takot sa Kanya, yun po ang kailangan natin gawin. Kung ito po yung gagawin natin mga mahal ko kapatid, tunay nga po na walang makakapigil sa paglago natin kay Jesus. Tunay nga na walang makakapigil sa atin na maging kamukha tayo ni Jesus. Punta tayo sa next slide. Ito po yung mga lugar sa buhay natin na kailangan ng sanctification. Sige, tingnan natin. Taas mo natin, summarize natin. Ayan, kung gusto yung picturean or ano, ito yung summary niyan. Renewed mind, a body that is a slave of righteousness, cleansed heart, controlled tongue, growing in repentance. Maraming area sa buhay ng isang Kristiyano na kailangan ng sanctification. Kailangan linisin. Kailangan linisin. Kailangan linisin. Kailangan linisin. For example, sa John chapter 13, makikita natin si Jesus ay hinugasan niya yung paa ng mga alagad. Sabi ni Pedro, Panginoon, hugasan mo ba yung paa ko? Nakita niya kasi kumuha ng palanggana na may tubig, na may tuwalya, at yung balabal niya, tinali niya. Nakita niya, Panginoon, hugasan mo ba yung paa ko? Wag mo po hugasan yung paa ko, Panginoon. Wag na wag po. Sabi ni Pedro. Pero sabi ni Jesus, sige ka, kung di ko hugasan yung paa mo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sige po, hugasan mo po ang paa ko, pati buong katawan ko na. Pabibo rin si Pedro no? Sabi niya, hindi na kailangan hugasan yung buong katawan mo sapagkat nalinis ka na. Ang kailangan na linisin yung marumi. Yung pong ibig sabihin, by the words of Jesus, by the works of Jesus, we are cleansed, justified. Pero kailangan pa rin ng paglilinis ng paa. Ibig sabihin ba, hindi kompleto yung salvation? Kompleto po ang salvation. Pero as a Christian, walk day by day in His life, in this world that we are just tourists. Apam lang tayo sa earth. No? Nakakagawa tayong mga kasalanan. Kailangan, kinikleanse tayo. Day by day, glory by glory. Amen? Kailangan nag-grow tayo sa mga bagay na una na sa lahat, renewed mind. Kung gusto po tayo takihin ng kaaway, sabi sa Proverbs, the mind is the workshop of the devil. Idle mind is the workshop of the devil. So kailangan mga Kristiyano magkaroon ng renewed mind. And itong renewed mind, ibig sabihin, iba na yung pag-iisip mo. Hindi ka nagbabago ng mindset, pero hinahayaan mo na yung Word of God, punuin yung pag-iisip mo. Nangyayari po to araw-araw. Tuwing tayo po ay nagme-meditate ng Word of God, sabi sa Romans chapter 12 verse 2, na wag na po tayo makiayon sa sanlibutang ito. Sa halip, pagkaroon na po tayo ng pagbabago ng pag-iisip. Yan. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manuwaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo ang mabuti, kalugod-dugot at ganap na kalooban ng Diyos. Word of God na naman. Word of God pa rin at Word of God pa rin hanggang sa darating. Yan pa rin po ang pag-uusapan natin. Kung nais nating tunay na makasunod sa Diyos, kung nais po natin lumago sa Kanya. Nare-renew ba yung mind natin bawat araw? Kaya siguro ang Kristiyano, hirap na hirap sumunod sa Diyos dahil wala namang lamang salita ng Diyos ang kanyang isipan. Ang mga Kristiyano, alam niya kung ano yung sakit niya, pero hindi niya ginagamot yung sakit niya. Kung tayo nag-umpisa na napapadalas na yung ating mga pag-iisip, ating stress, ang ating anxiety, ang ating pagtatanong, ang ating pag-worry, meron na po tayong sakit spiritually. Ibig sabihin, ng ating isipan, hindi na po napupunuan ng salita ng Diyos. Hinahayaan na po natin malagyan ng garbage ng mundo. Papayag ka ba yung pagkain mo? Yung kakainin mo, natatakbo sa sistema ng iyong katawan, lalagyan ng imbornal, plastic galing sa imbornal. Yan ang favorite mo. Ito, plastic at na imbornal. Kakainin mo yan, tatakbo sa sistema mo yan. Hahayaan ba natin tataihan niya ng aso, ng pusa? Tatakbo sa sistema mo yan. Pero bakit po natin hahayaan ng ating isipan
na natatakbo dito ang ating buhay. Ito'y bababa sa ating puso at dadaloy sa ating mga kilos. Ba't natin hinayaan na yung mundo magtapon ng basura sa ating pag-iisip? Hinayaan natin na yung plate natin, yung mind natin mapuno ng mga bagay na makamundo, ng social media, ng mga problema, ng mga chismis. Kung puno na po ang baso ng malinis na tubig, pag nilagyan mo yan ng ibang elemento, aapaw na yan. Kaya yun po ang kailangan natin gawin. Umaga pa lang, renewed mind ka na. Amen? Mga mahal ko kapatid ko, ito po yung ating gagawin. Tunay po tayong lalago sa ating pananampalataya. Magkakaroon po tayo ng fullness of life. Makikita po natin lahat ng kapakinabangan sa isang buhay Kristiyano. Kaya hindi po natin yung naranasan kasi umaga pa lang hindi na tayo renewed mind. Ikalawa, a body that is a slave to righteousness. Una, mind. Pangalawa, katawan. Yung katawan po natin should be a slave to righteousness. Romans 6:12-13. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng paggawa ng kasamaan. Ibig sabihin yung mga katawan natin, bahagi ng katawan natin, wag na natin gamitin na bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Panginoon, itong left ko pang praise and worship sa'yo. Itong kanan ko, pangbuli ng pamangkin. Joke lang. Pangngupit. Panduduro. Hindi pwede. Lord, ganun. Lord, yung left eye ko, pagbabasa ng Word of God, right na lang. Yung left ko, pang boso or something like that. Hindi pwede mangyari. That is insanity. That is absurdity. Sa halip, bilang tayo binili ng Panginoon sa iisang halaga at ang pinambayad niya ay ang sarili niyang dugo, ang kinin natin ng ating sarili bilang mga alipin na ni Kristo. Hindi na po tayo alipin ng mundo, hindi na alipin ni Satanas upang gawin pa ang mga masamang hilig nito. Sa verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Okay lang maging alipin basta alipin ni Jesus. Amen? Okay lang sa inyo? Yeah. Amen. Okay lang maging alipin basta alipin ni Jesus. Opo, alipin kami. Proud kami. Alipin kami ni Jesus. Because kung hindi ka alipin ni Jesus, alipin ka pa rin ng kahit sino. Maaaring alipin ka ng pera, alipin ka ng mga karir mo, alipin ka ng mundo, alipin ka ng sarili mo, mas okay nang alipin ka ni Jesus. Amen? Because He is a good master. Sabi sa John chapter 10, Matthew 11, verse 28, sabi diyan, siya ay mabuting Panginoon, magaan yung yoke na binibigay niya. Yan eh. Sige, tingnan natin. 28-31 yan eh. Sige. Okay lang. Sige, tingnan mo. Ayan. At kay bibigyan ko ng kapahingahan, tingnan natin. 30 hanggang 30. Mabait po na master si Jesus. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Okay lang sa inyo yung boss niyo maamo at mababang loob? Okay lang, no? Kasi mga amo natin dito sa earth, grabe, no? Parang sila talaga yung sa atin, may-ari ng buhay natin. Parang sinanglaan na natin yung kaluluwa natin. Sa kanila, mapagsalitaan tayo napakasakit na salita. Pero yung reward naman sa kanila, pagka-glorification, pagka-acknowledgement sa kanila na napupunta. Pero si Jesus, mabuting amo siya. Siya ay maamo at mababang loob. Siya pa yung gusto makipag-usap, coaching tayo, kamusta na? Ganon, no? Na-miss kita. Ganon no? Wow, praise God.
Pasanin niyo aking pamatok sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ng pasaning ibibigay ko sa inyo. Magaan ng trabaho kay Jesus. Kasi kasama mo siya magbuhat. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Sige po, punta tayo. So, let us be slave to righteousness. Next slide. Ayan, are you renewing your mind day by day, every day? Dapat every day po talaga natin renew yung mind natin. Ibig sabihin po niyan, pinupuno natin Word of God. So, ito po ang aking paanyaya sa bawat isa. Nag-umpisa po kami ng devotion and Bible reading. Kung gusto niyo po matuto kung paano, lapit lang po kayo sa amin, sa mga ate. Tuturuan po nila kayo mag-devotion, magbasa ng Word of God. Yan po yung kailangan natin para tayo lumago. Tayo maging mga tunay na lingkod ng Panginoon. Next slide. Areas of presence, sanctification, kailangan ng pure heart. Sa Matthew 5 verse 8, mapalad sila ng malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kailangan po ng purity or cleanse heart. No? At ang lumilinis sa puso natin, walang iba kundi Word of God. Sa Psalm 119 verse 9, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Sabi rin po dyan, paano ba panatili ng kabataan ng kanyang kalinisan? Sa pagbubulay-bulay ng salita ni Yahweh. Word of God lang po talaga yung, ng sino mang tao sa kabataan, sa pamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Word of God lang po talaga yung makapag-purify ng ating hearts. Una, mind, body, ngayon, heart. Amen. And pang-apat, controlled tongue. Yung dila po natin, sabi po dyan ni Santiago, mula sa dila ng tao, napakaliit neto, pero lumalabas dito ang apoy galing sa impyerno. Sabi po dyan ni James, sa pamagitan ng timon, napapatakbo ang malaking barko. Ibig sabihin, sa pamagitan ng dila natin, pwede mabago yung course ng buhay natin. Amen? Pwede rin mabago yung course ng buhay ng ibang tao. Kung tayo mga magulang, lagi na sinasabihin yung mga anak natin ng mga mura, nadadaw na yung self-esteem nila, tignan nyo yung magiging buhay niyan. Low self-esteem sila. Nakakasira ng future yan. So nag-iiba yung takbo ng buhay nung nakakapakinig ng iyong salita. And even yung buhay mo magbabago. Mag-iiba yung takbo ng course ng buhay mo sa pamagitan ng mga, kung paano mo gagamitin yung salita mo. Ako mismo, marami ako mga hindi na close deal dahil hindi ko nagamit na maayos yung salita ko. Dahil nag-procrastinate ako, dahil hindi ko pa kayang mag-respond sa moment na yon, hindi pa ako intelligent sa dila ko. Ang tao, huhusgahan siya ng Diyos sa mga bagay na kanyang sinabi at hindi sinabi. Kadalasan yung pagtahimik ng bibig mo, yung pa yung wisdom. Silence is wisdom. Hindi dahil para wag ka magkamali, pero silence is wisdom, silence is authority. Sabi rito ni Santiago sa chapter 3 verse 2, pag nakontrol mo na dila mo, matured ka na. Congrats. Yun yung sabi niya. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan na sino mang hindi na nagkakamali sa kanyang pananalita, isang taong ganap at marunong magpigil ng sarili. You come into perfection and maturity. Pagka nakokontrol mo na yung dila mo, nagamit mo na siya sa kanyang sariling pakinabang. Sapagkat kung haya natin mag-let loose ang ating dila, marami siyang masusunog na relationship. Marami siyang masirang relationship, marami siyang masirang tao. Hanggang ikaw rin masira. Pansin ba natin na yung mga forest fire nagmula lang sa upos ng sigarilyo? Isang upos sa sigarilyo na sumunog sa buong kagubatan. Isang upos sigarilyo na sumira sa tahanan ng mga hayop. Apoy, maliit na apoy lang. Kaya ang sanctification talaga, pansinin mo yung sarili mo. Pag nag-umpisa kang makontrol na yung dila mo, you are being matured. Sapagkat, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung kinakain niya, kundi kung ano yung lumalabas sa kanya. Sapagkat kung ano yung lumalabas sa kanya, sa pamagitan ng dila niya, nagmula yan sa kanyang puso. Makikita mo kung sino talaga yung tao. Pag nakita mo na siya, magsalita. We should have a controlled tongue. Makita natin yung para i-earn natin yung benefits niyan. Ito'y pakinabang para sa atin kung alam natin to gamitin. Kagaya ng sinabi ni Kuya Darwin. Amen. And finally, we should be growing in repentance.
growing in repentance. Sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo ng Diyos sa mga ito, at linisin sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Are you growing in repentance? Or are you going in repentance? We should be growing in repentance. Pastor, ano ibig sabihin ng growing in repentance? Yung hiningi mo ng tawad kahapon, wag mo nang ihingi ng tawad ngayon. Dapat iba na ihingi mo ng tawad ngayon. Kung nakaraang semester nangopya ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, ngayong semester sana wag na. Iba na yung ihingi mo ng tawad ngayon. Iba na. You should be growing in repentance. No? Yung po yung ibig sabihin, day by glory, lumalago tayo sa Panginoon. Kaya kung ngayon, mga mahal ko kapatid, nakita natin na parang, Lord, I'm sorry na hindi nga po ako nakapagbasa ng iyong salita. Lord, sorry, hindi pa ako nakapag-spend ng time sa'yo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At let us grow in repentance. Ibig sabihin, sumunod na tayo. Sa pagsunod natin, magkakamali ulit tayo sa ibang bagay. Hingi tayong tawad, sumunod na naman tayo. Para nagiging ibang level yung paghingi mo ng tawad. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng growing in repentance. Ganyan po dapat ang Kristiyano. Nung una ako naging Kristiyano, hinihingi ko ng tawad, pagmumura, pangungupit. Ngayon, hindi ko na yung kailangang ihingi ng tawad kasi hindi ko na siya ginagawa. Amen? Amen? Ganon. Example lang yun. So ngayon, iba na dapat yung topic mo. No? Iba na yung hiningi mo ng tawad sa Panginoon. Yun po ibig sabihin ng growing in repentance. Maaari po ba tayo tumayo sa oras na ito? Tayo sa yan. The goal of sanctification is Christ-likeness. Let us forget what is behind and press on towards the goal. Kalimutan mo na kung ano yung dati mong na-achieve. Praise God. Kalimutan mo na yung dati mong kasalanan. By the grace of God. Pero ang goal ng sanctification, huwag mong kakalimutan, nagiging kamukha ka ba ni Jesus bawat araw. Yan po yung finish line nating mga Kristiyano. At tiyakin po natin sa ating paglilingkod, sa ating paglakad sa buhay na ito, makarating tayo sa finish line na yon. Hindi siya paunahan. Kailangan mo lang siguraduhin na ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Okay lang na mapatras ka ng kaunti. At sinasabi nga may mga nauuna na nahuhuli rin naman. May mga nahuhuli pero nauuna. Pero ang kailangan mong gawin, nagpapatuloy ka. Hindi mo binibitawan yung binigay sa'yo ng Panginoon. Sa isang talinghaga, sa Mateo chapter 13, ang kaharian ng langit ay katulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao. At tinabunan niya ito, sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Chapter 13, verse 44 po yan. Do you acknowledge salvation as your most precious possession? Do you acknowledge Jesus as your most precious person? Take a hold of Him. Hawakan mo siya na mahigpit na mahigpit. Kagaya na ito sa talinghaga, nung nakita niya na may nakatagong kayamanan dun sa isang bukid, tinabunan niya yon para di makita ng iba. Umuwi siya, pinagbenta niya yung lahat ng ari-arian niya. Maaring may iba siyang pag-aaring bukid, pero binenta niya yon. Maaring may pag-aari siya na 5 bukid, pero binenta niya yon para makuha yung kaisa-isang bukid na naglalaman ng kayamanan na yon. Pag nahawakan po natin
tinanggap po na si Jesus, wag na po nating pakawalan, wag po nating pabayaan. Kaya nga sabi dun sa Philippians, work out your salvation with trembling. Yun po ang aking hamon sa inyo, mga mahal kong kapatid. Yun po ang aking hamon sa inyo, mga mahal kong kapatid. Aking Panginoon, nahayag na nga po ang iyong salita. At lubos po ako nagpapasalamat sa buhay, Panginoon, ng mga kapatid kong ito, na sila po ay nakapakinig na iyong salita. Ikaw na nga po ang magpalago sa kanila. Kulang po ang aking mga salitang nasabi. Holy Spirit, ikaw na nga po yung continuously magturo po sa kanila. Sa iyo po pinagkakatiwala, mga kapatid kong ito, especially yung may mga puso na makilala ka pa at maging kahalintulad mo. Dinadalangin ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Mga po ang bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.